Upang maiwasan ang pagtatain ng mga biik, mahalagang malaman mo ang mga ito. Number 1, bigyan ng sapat na nutrisyon ang mga biik. At number 2, panatilihin ang kalinisan ng kulungan ng mga baboy. At number 3, monitorin ang kalusugan ng ating mga biik. At kung nakita nyo na nagtatain na ang inyong mga biik, ay kumonsulta kayo sa inyong mga veterinaryo. Sa mga sanay naman po ay alam na natin ang gagawin kung anong mga bakuna at gamot ang pwede nating ibigay sa ating mga alagang biik. Kung ang mga biik ay nagtatae, mahalagang kumonsulta sa isang veterinaryo upang matukoy ang dahilan at mabigyan ng tamang gamot ang inyong mga biik. Ang pagtatae sa mga biik ay isang karaniwang problema sa pag-aalaga ng baboy. Mayroong maraming dahilan kung bakit nagtatae ang mga biik, kabilang ang pagkain. Ang pagkain na hindi angkop para sa mga biik tulad ng pagkain na may mataas na antas ng protina o pagkain na hindi madaling matunaw ay maaaring magdulot ng pagtatae. Impeksyon. Ang impeksyong bakterya, virus o parasite ay maaaring magdulot ng pagtatae sa ating mga biik. Stress. So pag nai-stress yung ating mga alagang biik, nagdudulot ito ng pagbabago sa kapaligiran tulad ng pagbabago ng pagkain o kulungan ay maaaring magdulot ng pagtatae. Kulang sa nutrisyon. Ang kakulangan sa nutrisyon tulad ng kakulangan sa vitamina o mineral ay maaaring magdulot ng pagtatae. Mga sakit. Ang mga sakit na tulad ng diarrhea, gastroenteritis at iba pang mga sakit na digestive system ay maaaring magdulot ng pagtatae. Upang maiwasan ang pagtatae sa mga biik, mahalagang bigyan ng sapat na nutrisyon ang mga biik, panatilihin ang kalinisan ng kulungan ng mga baboy. So magdisinfect po kayo sa inyong mga kulungan para mawala yung ating mga virus at ang mga bakterya natin dyan na maaaring maging sanhi para magkasakit ang ating mga alagang biik. Monitorin ang kalusugan ng mga biik. So araw-araw naman nating nakikita yung ating mga biik. Kung may nakikita kayo nakakaiba ay inyo na agad obserbahan ng inyong mga biik. So syempre ito yung pinaka-importante, kung meron kayong nakitang kakaiba at bakit hindi kumakain ng inyong mga biik or kaya ay hindi dumedede, nasa isang tabi lamang o kaya ay malambot nga ang dumi, ay kumonsulta kayo sa isang veterinaryo kung may problema sa pagtatai ng inyong mga biik. Dito nga pala sa piggery ay meron na kaming prevention sa ating mga pagtatai ng ating biik or paglambot ng dumi. Hindi na natin iniintay na magkaroon ng pagtatai ang ating mga biik or paglambot ng ating dumi. So nagpiprevent na po tayo sa ating mga biik. Katulad po ng ginagawa ko, kung makikita nyo sa video na pinupunasan ko ng Mistral yung ating piglets, isa din po yan sa sanhi ng pagtatay ng ating mga biik. Once po na ito ay lumabas na sa ating inahing baboy, pag ito po ay nilamig, isa po yan sa dahilan kung bakit magtatay ang inyong mga biik. So panatilihin ang init at temperature na nauugma sa inyong mga piglets para hindi rin sila manibago sa kliba mula nung ilabas siya sa kanilang nanay. Tulad po ng nakikita nyo, ako ay gumagamit dyan ng Aquadox dahil tinitrain nga natin yung ating mga piglets sa pagkain ng feed. So nilulugaw ko po siya ng Aquadox para po meron na po tayong anti-diarrhea o anti-pagtatae sa ating mga piglets. So isa po itong mabisa din na pamamaraan para po maiwasan natin yung pagtatae ng ating mga biik, dahil ang Aquadox po ay may colistin po yan na makakatulong sa ating mga piglets para maiwasan ang kanilang paglambot ng dumi. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment, at kung di ka pa naka-follow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. At kung may natutunan ka sa video na ito ay paki-share naman po para marami tayong mga katropa pigs na patulungan. Happy farming po and God bless us all. Bye bye!